Ako ba, naiintindihan ko? Sino ba dito yung nasa mga semicon industry, mga electronics? Di ba pag gagawa tayo ng isang bagay, may isang prosesong sinusunod yan. Let's say, sige, paggawaan ng bag. Yung LV na bag. Di ba nga? Anong balat ba yan? Anong balat ng hayop ang ginagamit dyan? Buhaya. Oh, nakikita naman natin yung totoong buhaya, tapos magiging bag. Ibig sabihin, may sinunod na proseso yan para maging bag. Amen? Ngayon, kung may isang maliit na prosesong hindi sinunod dyan, hindi yan magiging bag na LV. May reject yan. Amen? Ganon din sa buhay natin. Pag sinabi natin ang trials and testings is part ng work ng ating Panginoon, walang pangit dyan. Ibig sabihin, lahat yan kailangan daanan. Amen po? Yan. Next slide tayo. Acts 14:22. Ito, just to prove na ang trials and testing is a part of our Lord's plan or work. Acts 14:22, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. Amen? Anong ibig sabihin? Pag sinabi natin kingdom of God, yan yung pamumuhay natin under the roof ng ating Panginoon. Pag sinabing kingdom of God, ito yung king's domain ng Panginoon sa buhay natin. Hindi ito literal na kingdom, baka isipin nyo. Kingdom talaga yung parang kingdom of Saudi Arabia. Kingdom nila yon, physical. But pag sinabi natin kingdom ng Lord sa buhay natin, ito yung pamumuno ni Jesus Christ sa buhay mo. Amen? Hindi yan kingdom, but pag translate natin sa Tagalog yan, hindi yan kaharian. Ang kingdom kasi, dalawa ang term. Kaharian or paghahari. Amen? Paghahari ni Jesus sa buhay mo. Ngayon, as we go through na maghari ang ating Panginoong Jesus sa buhay natin, sabi dito, we must go through many hardships. So, ibig sabihin, parte ng plano, parte ng plan ng ating Panginoon is yung paggamit ng trials and testing. Amen? Just open yung ating isipan kasi actually nung Sabado pagpunta ko dito, wala pa naman talaga akong message, Pastor. But sabi ko nga sa Panginoon, gagamitin ng Panginoon yung hardships na meron ako para ma-share ko yung salita ng Panginoon. Ngayon, habang nag-aaral ako kagabi, nabot na ako ng alauna ng madaling araw. Nangungusap ang Panginoon, wag po kayong mag-alala, ako po yung unang tinuruan nito. Amen? Ako po yung unang tinuruan na hindi ko pala alam. Actually, naituro ko na ito dito, tong verse na to, but in business point of view. But ngayon, meron akong malaking kinakaharap na trial. Binigyan ako ng ibang revelation ng ating Panginoon with this particular verse ulit. So, makinig po tayong lahat kasi sino ba walang problema dito? Pag wala kayong problema, sabihin nyo kung kakausapin mo kayo. Ang tingin ko walang problema dito yung mga nakaupo na lang sa kalsada, pangiti-ngiti mag-isa. Yun na lang siguro yun. Pero ngayon, lahat ng tao may problema, maliit, malaki, but ang problema kasi, pag tinignan ng ibang tao, maliit lang naman, pero doon sa mismong may problema, depende yun kung gano'n niya kinakaharap yung bagay. Baka sa iyo, maliit naman ang problema mo. Pero pag tinignan, pag siya mismo yung mismo kinausap ay namang problemado talaga. Kasi, nagdidepende yan sa tao humaharap sa problema. Amen? So,
So, hindi natin pwedeng ilalang lang yung bawat problema o challenges na kinakaharap ng bawat isa. Ang pwede natin gawin, tulungan. Kung kaya nating tumulong, tulungan natin. Amen?